Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Kinumpirma naman ng isa kung talaga daw bang aalis si Master Muyang ngayong gabi at nakiusap na manatili raw muna ito ng ilang araw. Tinanong naman ng isa si Master Muyang kung bakit naman daw ito nagmamadali. Sumagot naman si Master Muyang na mayroon daw siyang importanteng gagawin. Maya-maya pa ay sinabi nitong sige, dadagdagan niya raw ng 5 ang i-a-appraise niya ngayon. At dahil sa ang appraisal daw ay energy consuming, ang i-appraise niya raw ngayon hindi lalampas ng 10. Sinabi naman ng isang lalaki kay Master Muyang na pag siya raw ang piniling bigyan ng treasure appraisal nito makakasiguro daw ito na siya ay magbabayad. Sinang-ayon na naman ito ng isa. Sumagot naman si Master Muyang na hindi raw siya nag-aral ng appraisal para sa pera. Dahil kung ganoon daw hindi niya raw sila tutulungan. Gusto niya lang daw maghanap ng treasure at ito ay ibenta sa kanila upang sila ay magkaroon ng maraming pera. Na siyang nagpatahimik sa dalawa. Dinagdag pa ni Master Muyang na ang gusto niya lang daw tulungan sila dahil siya ay na-touch sa pagiging masigasig nila. Hindi raw importante sa kanya ang pera dahil kaya niya raw itong makuha kung gugustuhin niya subalit mas importante raw para sa kanya ang pagkakaibigan. Dinagdag pa nito na wag na raw nilang banggitin ang pera kahit kailan dahil kung ganoon hindi raw siya mag-a-appraise ng treasure para sa kanila. Sinabi naman ng lalaki na tama raw si Master Muyang. Sila raw ay naging pabaya. At dinagdag pa nito na si Master Muyang lang daw ang bukod tanging hinahangaan niya sa buong mundo. Sinabi naman ng babae na ang pagka-noble daw ni Master Muyang ay napakadakila. Sinabi naman ni Master Muyang na bago raw sila mag-umpisa mayroon daw siyang sasabihin. Hindi raw siya makakasiguro kung sila ay makakakuha ng treasure. Ang magagawa niya lang daw itaas ang tsansa nila na makakuha nito. At kung wala raw itong problema sa kanila pipili na raw siya ng isa sa kanila. At nagsitaasan nga ng kamay ang mga tao at sumigaw ang bawat isa na piliin ni Master Muyang. Maya-maya pa ay pinili nito ang isang matanda. At humarap na nga sa mga treasure si Master Muyang at sinabi sa matanda na siya raw ay pipili ng treasure para sa kanya. Maya-maya pa ay sinabi ni Master Muyang na maaari daw nitong bilhin ang ornamental base na ito na nagmula pa sa end ng Qi Dynasty. Ito raw ay priceless. Kinumpirma naman ng matanda kung ito raw ba. At sumagot naman si Master Muyang ng oo. At sinabi ng matanda na nagtitiwala raw siya kay Master Muyang kaya bibilhin niya raw ito. End ng Qi Dynasty. Tanong naman ni Zhang Zuan sa kanyang isip at sinabing hindi raw ba ito ang mismong ornamental base na nakita niya kanina, ito raw ay ginawa ng isang grade 1 craftsman na mula sa South Kiln. Maya-maya pa ay may ibinigay ang matanda kay Master Muyang at sinabing ito raw ay token ng kanyang pasasalamat, tanggapin daw ito ni Master Muyang. Sumagot naman si Master Muyang at sinabing salamat raw sa kabaitan nito. Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang nagkamali raw si Master Muyang tungkol dito. Ilang sandali pa ay nagulat at nagtaka si Zhang Zuan. At napatanong sa kanyang isip kung bakit siya ay napunta na naman sa Library of the Heavenly Path. Ito raw ba ay dahil sa gumamit ng martial arts si Master Muyang tanong niya. Maya-maya pa ay makikita ang isang libro na may nakasulat na Muyang sa cover na dahan-daang lumalapit kay Zhang Zuan. Kinuha naman ito ni Zhang Zuan at binasa. At napag-alaman niya na ang tunay na pangalan pala ni Master Muyang ay Yang Mo. Ito raw ay isang apprentice ng treasure appraisal. Isang professional na manloloko na nagmula pa sa Liuzhou Kingdom. Ito raw ay isang gold digger at love swindler. At ang martial arts nito ay nasa primary stage ng seduction skill. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na ang galing dong magpanggap ng taong ito. Ang akala niya raw expert daw talaga ito pagdating sa treasure appraisal. Hindi raw siya makapaniwala na ito pala ay isang manloloko. Mapapansin naman ang dalawang lalaking pasekretong nagtatawanan. At dinagdag pa ni Zhang Zuan sa kanyang isip na mukhang marami na raw ang nalinlang nito at mukhang may mga kasama raw ito. At nagsalita naman si Master Muyang at sinabing mayroon na lang dong isang natitira.
Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nevermind na lang daw, mas mabuti parong siya na lang ang maghanap ng sarili niyang treasure. Maya-maya pa ay tinawag ni Master Muyang si Zhang Zuan. Kinumpirma naman ni Zhang Zuan kung siya raw ba ang tinatawag nito. Sumagot naman si Master Muyang kay Zhang Zuan at sinabing wag na raw itong lumingon-linggan dahil siya raw talaga ang tinawag nito. Napatanong naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na marami rong tagasunod si Master Muyang, bakit naman daw kaya siya ang tinawag nito. Maya-maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi kay Muyang na salamat daw sa kabaitan nito, ngunit hindi niya raw kailangan ang tulong nito. Hindi mo kailangan ng tulong ko, sagot naman ni Master Muyang at sinabing si Zhang Zuan daw ay walang alam tungkol sa mga treasures. Hindi niya raw kayang makita itong masadlak sa kabiguan sa murang edad, kaya gusto niya raw itong tulungan. At tinanong si Jin kung hindi niya raw ba talaga gustong tulungan niya ito, wag daw nitong sayangin ang kabaitan niya. Nagsalita naman ang mga tao at sinabi ng isa na siya na lang daw ang papalit sa kay Zhang Zuan. Sinabi naman ng isa na paano raw nagawang tanggihan ni Zhang Zuan si Master Muyang, ano raw ba ang problema niya. Sinabi naman ng isang na weird daw si Zhang Zuan. Napansin niya raw ito ngayon lang. Hinahawakan niya raw ang mga treasures habang tinitingnan ito. Gusto raw ba nitong nakawin ang mga ito? Maya-maya pa ay sinagot ni Zhang Zuan si Master Muyang at sinabing sigurado daw siya. At sinabi sa kanyang isip na pag tinanggap niya raw ang advice ni Master Muyang siguradong magsasuffer lang daw siya ng great loss. Sinabi naman ni Master Muyang na come on, wag daw siyang tanggihan nito. Hindi raw madali para sa mga binatang tulad ni Zhang Zuan ang kumita ng pera. Wala naman daw siyang kukunin kay Zhang Zuan, gusto niya lang daw makatulong. Ayaw niya rong masayang ang pera ni Zhang Zuan dahil sa pagbili ng isang basura. Nautol naman si Zhang Zuan dahil dito. Sinabi naman ng isa mula sa crowd na si Master Muyang daw ay napakabait. Magmula ngayon si Master Muyang lang daw ang bukod tanging hahangaan niya. Dinagdag naman ng isa na oo, kaya raw makita ni Master Muyang kung authentic ba ang isang bagay, siya raw ang idol nito. Nagsalita naman si Master Muyang at sinabing fine, alam niya raw kung ano ang iniisip ni Zhang Zuan. Kaya wag na raw itong magsalita. Alam mo ang iniisip ko, sambit naman ni Zhang Zuan. Sumagot naman si Master Muyang ng oo, iniisip daw ni Zhang Zuan na hindi niya ito kayang protektahan. Iniisip daw nito na pagkatapos niya itong tulungan na makahanap ng treasure baka mapahamak raw ito at nangangamba na baka ito ay maging dahilan pa ng kamatayan nito. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napaka-narcissistic daw ng taong ito. Bakit naman daw siya aasang poprotektahan siya nito, nakakatawa daw ito. At bakit daw ba kaya pinili siya nito? Nagsalita naman si Master Muyang at sinabi sa mga tao na pinili niya raw si Zhang Zuan. At kahit anong treasure man daw ang piliin niya para rito wag daw nilang pagdiskitahan ito. Siya daw ang sisihin nila dahil sa pagiging bastos niya pag sila ay nagkasalubong. Sinabi naman ng isa na hindi raw nila gagawin iyon. Sinabi rin ng isa kay Master Muyang na wag daw itong mag-alala dahil hindi raw nila ito gagawin. Makikita naman ang pagkainis ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Master Muyang kay Zhang Zuan na wag daw itong maging masyadong excited. Dahil ito raw ay isang kapalaran para kay Zhang Zuan. At ang kapalaran daw ay isang kakaibang bagay. At wag daw mag-alala si Zhang Zuan dahil hindi raw siya hihingi ng bayad, masaya lang daw siyang makagawa ng mabuti sa isang tao. At para putulin daw ang mahabang storyang ito itinuro niya ang isang treasure at sinabing bilhin daw ito ni Zhang Zuan at nakakasigurado daw siya nakikita ng malaki si Zhang Zuan dito. At tinanong ni Master Muyang ang isang lalaki kung magkano daw ba ang treasure na ito. Sumagot naman ang lalaki at sinabing ito raw ay nagkakahalaga ng 30,000 gold coins. At makikita ngang sinusulsulan ng mga tao si Zhang Zuan na bilhin ito na siyang nagpainis ng husto sa kanya. Maya-maya pa ay sumigaw si Zhang Zuan ng bullshit, tumahimik daw ang mga ito. At sinabi kay Master Muyang na maaari daw itong manloko kung gusto nito.
Wala raw siyang pakialam. Ngunit kanina niya pa raw sinasabi na ayaw niya. Bakit daw pipilitin siyang bumili nito? Gusto raw ba talaga nitong manloko ng tao? Sumusobra na raw ito. Napasabi naman si Master Mo Yang na ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Sinabi naman ng isang lalaki na ang lakas naman daw ng loob ni Zhang Zuan na pagsalitaan ng masakit si Master Mo Yang. Sinabi naman ng isa na gusto lang naman daw makatulong ni Master Mo Yang pero tinawag daw ito na manloloko ni Zhang Zuan. At sinabi ni Master Mo Yang na mukhang nagkakamali daw si Zhang Zuan. Sinabi naman ni na anong nagkakamali, alam mo ang ibig kong sabihin. At dinagdag pa ni Zhang Zuan na wala raw siyang pakialam kung manloloko daw ng tao si Master Mo Yang o hindi pero wag daw itong umasta na tila higit sa kanya. At makikitang ang napasigaw si Master Mo Yang na ang kapal daw ng mukha ni Zhang Zuan. 30 taon na raw siyang nag-a-appraise ng treasure. Marami na raw siyang natulungan. Mayroon daw siyang malinis na konsensya. At kahit kailan wala pa rong tumawag sa kanya na manloloko. Dinagdag pa ni Master Mo Yang na siya raw ay mapagbigay at sinabihan nito si Zhang Zuan na humingi raw ito ng tawad sa mga pinagsasasabi nito at patatawarin niya raw ito. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na siya raw ay nagsasabi ng totoo at madali lang daw itong e-verify. Sabihin daw ni Master Mo Yang sa boss na e-polish ang mga nabili ng mga tao. At magiging malinaw daw ang lahat. Ayaw daw mag-aksaya ng oras ni Zhang Zuan upang ipaliwanag pa ito. E-polish ang treasure, tanong naman ni Master Mo Yang at sinabing napakalaki daw ng mga ito. Kakailanganin daw ng at least kalahating araw upang ma-polish ito lahat. At mayroon pa daw siyang gagawin hindi niya raw kayang maghintay ng ganoon katagal. Dinagdag pa ni Master Mo Yang na maaari dong iniisip ni Zhang Zuan na ayaw niyang manatili dito dahil sa takot siyang mahuli. Ngunit wag daw mag-e-expect si Zhang Zuan na masisira nito ang pangalan niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na isa raw talagang professional na manloloko ang taong ito. Nakagawa na raw agad ito ng palusot. Sinabi raw nito na siya ay aalis ng Chanchuan Kingdom ngayong gabi. Ito raw ay parte ng kanyang laro. Pinaratangan niya na raw agad si Zhang bago pa siya maunahan nito. Sinabi naman ng lalaki na sinabi raw ni Zhang Zuan na si Master Mo Yang daw ay manloloko. Siguro naman may alam daw ito sa treasure appraisal. At sinabihan ang iba na hayaan daw nilang pumili ng treasure si Zhang Zuan para sa kanila. Sumagot naman si Master Mo Yang na tama daw ito. Sinabi daw ni Zhang Zuan na siya ay manloloko siguro naman magaling daw ito pagdating sa treasure appraisal. Kaya bibigyan niya raw si Zhang Zuan ng pagkakataon. Maaari daw ito pumili ng maliit na treasure. At kung ang napili daw ni Zhang Zuan ay mayroong mas mataas na value kumpara sa pinili niya hahayaan niya raw ito. Sumagot naman si Zhang Zuan kay Master Mo Yang at sinabing gusto raw ba nitong mag-appraise siya ng mga treasure. Ito raw ay walang problema at napasabi si Zhang Zuan sa kanyang isip na sa tulong daw ng Library of the Heavenly Path siya raw ang number 1 appraiser sa buong mundo. Hindi raw makakapantay sa kanya si Master Mo Yang. Maya-maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan na maaari raw ba siyang pumili muna ng treasure at saka lang ito bayaran pagkatapos na ma-polish. Sumagot naman si Master Mo Yang ng hindi. Sinabi naman ng boss na kailangan raw munang magbayad ni Zhang Zuan. Ito raw ang rule. Dahil pagkatapos daw ma-polish ng pinili ni Zhang Zuan at mapag-alaman na wala itong halaga baka hindi raw ito bayaran ni Zhang Zuan. At kung ito naman daw ay walang halaga baka hindi raw nila ito maibenta. Wag na raw gawing komplikado ni Zhang Zuan ang mga bagay-bagay. Sige pumili ka ng isa sabi naman ni Master Mo Yang kay Zhang Zuan. At sinabi rin nito na babayaran niya raw ito. Kung mataas daw ang value nito makukuha daw ni Zhang Zuan ang profit. Ngunit pag ang napili daw ni Zhang Zuan ay isang basura humingi daw ito ng tawad sa kanya. Masaya namang sinabi ni Zhang Zuan na bakit naman daw hindi sinabi agad ni Master Mo Yang iyon. Kukuha raw siya ng isa at sinabing salamat Master.
Nabulunan naman si Master Muyang nang marinig ito at napamura sa kanyang isip at sinabi na ang kapal daw ng mukha ni Zhang Zuan binabaliwala lang daw nito ang kabaitan niya. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na nakita niya na raw ito kanina. At kung mayroon lang daw siyang pera kukunin niya raw ito. Pero ngayong gusto raw talagang mainsulto ni Master Muyang ibibigay niya raw ito sa kanya. At makikita ngang ibinato ni Zhang Zuan sa boss ang item at sinabing ito raw ang napili niya. Polish niya raw ito habang nakatingin ang lahat at wag niya raw itong pipikiin. Nag-alinlangan naman ang boss nang marinig ito ngunit sinabi ni Master Muyang na gawin niya raw ito. Dahil kung hindi hindi raw titigil si Zhang Zuan. At makikita nga ang machine na ginagamit sa pag-polish ng item. Napasabi naman ang boss sa kanyang isip na hintayin lang daw ni Zhang Zuan siguradong mapapahiya raw ito pagkatapos niyang mapolish ang item na ito. Napasabi naman si Master Muyang sa kanyang isip na ang lahat daw na maliliit na mga treasure ay mga random lang daw na bato. Kaya wag daw umasa si Zhang Zuan na mahuhubaran siya ng maskara nito. Napakawalang muwang daw ni Zhang Zuan. Maya-maya pa ay makikitang ang pinili ni Zhang Zuan ay isang crystal stone. Napasabi naman ang isang lalaki na ito raw ay isa sa mga main materials sa paggawa ng ghostly weapon. Sinabi naman ng isa na ito raw ay priceless at rare. Napasabi naman sa kanyang isip ang boss at sinabing paano raw nagkaroon ng crystal stone sa tabi ng daan. Napatanong naman ang isa sa gilid kung magkano raw ba ang halaga nito. Napasabi naman ng isa na napakalaki daw nito at mukhang napaka-pure daw nito sa palagay niya raw nagkakahalaga ito ng at least 100,000 gold coins. Nang laki naman ang tenga ni Zhang Zuan nang marinig ito at napasabi sa kanyang isip na mukhang tiba-tiba raw siya rito. Napasabi naman si Master Muyang na sinuwerte lang daw si Zhang Zuan. At sinabing mayroon pa raw siyang importanteng gagawin kaya aalis na raw siya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na teka lang, mayroon pa raw siyang itatanong. Ilang minuto lang daw naman ang itatagal nito. Ano naman yun sambit ni Master Muyang. At kinausap ni Zhang Zuan ang matanda. At sinabing kung hindi raw siya nagkakamali, ang nabili daw nitong treasure na nagkakahalaga ng 80,000 gold coins ginawa lang ng isang grade 1 craftsman na nagmula sa South Kiln. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na mayroon na raw itong crack kaya anumang oras maaari daw itong mabasag. Ito raw ay isa lamang basura. Basura? Nagpapatawa ka ba? Sambit naman ng matanda. Si Master Muyang daw ang pumili nito para sa kanya. Sinabi naman ni Zhang Zuan na kung hindi raw ito naniniwala kurutin daw nito ang leeg ng item. Kurutin ang leeg, sambit naman ng matanda. Sinabi naman ni Zhang Zuan na wag daw itong mag-alala. Dahil kung ito raw ay isang tunay na treasure hindi raw ito mababasag ngunit kung ito raw ay basura siguradong ito raw ay mababasag. At sumang-ayon naman ang matanda rito. Maya-maya pa ay makikitang ang nawasak ang item. At ito naman ay ikinagulat ng mga nakasaksi. Sinabi ng isa na ito raw pala ay basura. Sinabi naman ng isa na ano raw ba ang nangyari. At napasabi naman ang isa na paano raw ito nalaman ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na paano nga ba? Kailangan daw nilang tanungin si Master Zhang Zuan upang maipaliwanag ito. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na kung hindi raw siya nagkakamali ang stallholder daw ay kasabwat ni Master Muyang. Ina-attract daw ng mga ito ang atensyon ng mga tao sa ngalan ng treasure appraising. Tapos pumipili daw ang mga ito ng mga treasure para sa kanila at ibinibenta ito sa mataas na presyo. Ganito raw ang ginagawa ng mga ito upang makakuha ng napakataas na profit. Hindi ba Master Yang mo? Sambit naman ni Zhang Zuan. Napasabi naman ang isa na narinig niya na raw ang pangalang Yang mo. Sinabi naman ng isa na si Yang mo raw ay isang manloloko at ito ay pinaghahanap ng royal family ng Liuzhou Kingdom. Sinabi naman ng isa na manloloko, so lahat daw ba ng mga treasures dito mga peke? Napasabi naman ng uno ang isa. Sinabi naman ni Yang mo na wag dong maniwala ang mga ito kay Zhang Zuan dahil kahit ang mga appraisers daw ay nagkakamali rin.
At kahit ang treasure daw na iyon ay basura wala daw yung ibig sabihin. Maya-maya pa ay inihampas ng isang lalaki ang treasure niya sa semento at makikita ngang ito ay nawasak. At napasabi ito na ito raw ay isa lamang bato at nabili niya raw ito ng 60,000 gold coins. At sumigaw na nga ang mga ito na ang lahat daw ng mga item mga fake. Sila raw ay nalinlang. Si Master Mo Yang daw ay isang fake appraiser. Sinabi naman ni Yang Mo na kumalma lang daw ang mga ito, maaari daw nilang itong pag-usapan. Sinabi naman nag-isa na bakit hindi raw nito ito din-discuss kanina nung nanloloko pa ito. At makikita ngang galit na ang mga ito. Maya-maya pa ay binugbog na nga ng mga tao si Yang Mo at ito ay pinagmumura. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na napakalaki daw ng mundo. Mayroon dong mga taong manloloko at mayroon din namang naloloko. Dinagdag pa ni Zhang Zuan na siya raw ay hindi isang immortal, wala raw siyang gaanong magagawa. Kung hindi lang daw sana siya ginulo ni Yang Mo hindi niya raw sana ito expose.